Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Hong Kong tungkol sa napapabalita na may arrest warrant na siya galing sa ICC. Ako, pinasinungalingan ito ng Pangulo at tinawanan lang niya. Baliwala yan. Hindi siya takot. Ito, pakinggan natin ang balita ng GMA Integrated News. Palaban ang mga naging tugon ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lumabas na balitang may arrest warrant na raw sa kanya ang International Criminal Court. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa programang pasasalamat kay PRRD with OFW sa Hong Kong, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito sa lumabas na ulat na may inilabas na raw na arrest warrant ang ICC para sa dating Pangulo para sa umano'y mga pagpatay at pang-aabuso sa karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang administrasyon. May mga lumabas na espekulasyon online na naroon na raw siya para takasan ng arrest warrant. Nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko, sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga ano man ang kasalanan ko, ako yung ito ganito na lang. O sasabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Hindi. Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Handa raw siyang magpahuli. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, paski $5, ganda na. Para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin Si Attorney Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel na humaling sa ICC na imbestigahan ng Duterte drug war, sinabing naghihintay pa raw sila ng kumpirmasyon mula sa ICC kung may warrant na nga o naipadala na ito sa ating gobyerno. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, handa ang gobyerno sakaling may inilabas ngang arrest warrant para sa dating Pangulo. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, wala pang kumpirmasyong may nilabas ng arrest warrant. Pero kapag humingi raw ng tulong ang Interpol, kailangan daw sumunod ng Pilipinas. Wala pa rin impormasyon ng PNP sa ICC warrant at House Quad Committee na nag-iimbestiga sa drug war. Gayon din ang Office of the Solicitor General na ipinaubaya na rin sa DFA ang pagsagot sa issue. Tinawag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na fake news ang pagtakas daw ni Duterte sa Hong Kong. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. So, basihan nila, Rappler. Ay, nako. Ang PCO secretary natin, we heard. Narinig lang tapos ginawa ng headlines. Pati mga mainstream media, yan, ito. GMA News. Lahat na lang sila. Mainstream media, yan na yung headlines nila. Anong basehan nila? We heard. Narinig. Na wala pa namang konfirmasyon. Ginawa ng headlines. Bakit ganon? Okay, so, sabi ni Professor Malotti kay ito daw is a strategy, political strategy
diversion. Kung gusto mong alisin yung attention ng taong bayan sa isang mas urgent na issue, divert mo sila. Anong mga urgent na issue ng taong bayan? Yung PhilHealth issue, yung pinababalik na yung 60 billion. Yung constitutionality ng 2025 budget, na sisimulan na ang oral arguments, na pinapa-attend, mandatory attendance si Congresswoman Estela Quimbo at ang mga members ng technical working group ng Senado at Kamara. Ano pa yung mga pressing issues, yung bumagsak na tulay sa Kabakan Isabela, ginastusan ng 1.2 billion. Sinasabi ng Pangulo na may mali ang design. Ang mga structural engineers nagtutulungan na. Sabi na, walang problema sa design. Ang problema yung corruption during the construction. So, ang daming mga issue na malalaking issue, ito na, according to Professor Malotikia, binadivert nila para ang atensyon ng taong bayan mapunta sa ICC. Yan na lang palagi. ICC ang kanilang inilalabas every time na may malaking issue kontra sa gobyerno. So what? Kung may arrest warrant sa nakahandang Pangulong Duterte na magparesto, nakahanda siyang magpakulong. O di sige, ikulong nyo, tingnan natin ano ang respact ng taong bayan pag ikulong ninyo si PRRD. Diyan na, magkakaalaman na ngayong Mayo 2025 ang taong bayan na ang huhusga. Okay? Napakalaking suporta ng mga OFW sa Hong Kong, naghihiyawan, kulang ang venue. Yun ang tunay na suporta ng taong bayan. Walang ayuda, walang artista, walang mga pakulo. Nandyan ang mga Pilipino na nagmamahal kay PRRD. Okay, mga kababayan, salamat sa inyong palaging panunood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito ginagamit pagtulong. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para ma-repair, maayos nila ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Ugmo na po niya ang ikatulong nga balay dinhi sa Masimag. Ayo! Maya nga po ng call. Dayon ko sa inyong balay angkol ha. O karon, mao na ni ang balay ni angkol. Nga bulsot na gyud o kabuk na gyud ang yero. Pila na ni angkol katuig ang imong balay nga yero? Pila na di ni katuig? Pulo na magatuig ka. Napulo pa katuig. O gabok na gyud ang imong yero. O makita na gyud ang nagatulo. Yang balay. Ang iyang atop gabok na gyud. So gisalod ra gyud ilang angkol sa kaldero ang tulo. Angkol, ito malagi ang tubig nga kuan tungod sa inyong atop. Busa nga itom na nga buslot na gyud. Buslot na ano. Na ato wa tay di mapuriyaw. Buslot na gyud ang balay ni angkol. Mo na gyud na ang iyang itsura sa iyang atop. Karon angkol nga kita naman gid imong balay nga bulsot na, magready na ka og kahoy. Kay naa na mi stock lansang pako plinset nga ihatag sa inyo ha. Oo, kay kanang nakita naman gid ang inyong balay nga bulsot na gyud ug gaulanan na.
Sige, Uncle. Salamat. Salamat.